na i-scrutinize ang budget. Eh bakit mo tinatanong kay BP? Ba't di mo tanongin sa mga kasamahan mo? You want to answer yung question na dapat naka-ano sa mga kasamahan mo. Kasi yun ang tanong niya, bakit naman sasagot si BP tungkol doon? Trabaho nyo, tinatanong mo, trabaho ba ng Kamara na scrutinize? Abay, problema mo yan. Hindi problema ni BP yun. Eh si BP, kaya siya na andon, pinaulit-ulit din yung sinabi. It's about the budget of 2025, itong susunod na taon. So yun dapat ang pag-usapan. Hindi yung kung ano-anong pinag-uusapan na hindi na dapat talaga natatalakay doon. Kaya tumatagal. Eh, nakakatuwa kasi, alam nyo, kahit anong paikot-ikot nila, si Madam BP, aside from being a lawyer, kasi sure naman ako may mga lawyer doon eh, yung kanyang logic, yung common sense niya, naandun. Diba? Kaya nga barado kahit si, yung kanilang chairwoman na kung saan sinasabi na parang bakit pati yung paggamit ng words na request lang naman yung sinasabi ni VP. It's not to, di ba kasi parang pinapapalitan niya. Request niya na pinapapalitan yung head ng committee na yon. Eh sabi nga niya request lang. Pero kitang-kita mo yung pikon ng mga congressman doon eh. Talagang trap sila eh. Kasi hindi nila alam. Kasi alam naman natin si VP, di ba, tahimik. Alam natin hindi masyado siyang nagsasalita. Pero nung bumanat siya, parang natamimay sila, ganito pala si Inday. Parang ganun ang naano nila eh. Na ganito pala tong tao na to. Hindi makikipagplastikan, talagang barahan kung barahan. Na nakakatuwa lang. Yun ang napansin ko talaga doon. Tsaka parang nahuli ni VP Sara yung plano eh. Kasi mismo nabanggit niya nung nagpe-preside si Kimbo. Yung stick to our plan. Tapos itinanggi pa ito ni Kimbo, pero yun nga, kung i-replay mo, nandoon. Kumbaga, isa yun sa mga naging katibayan ni VP Sara na talagang planado at meron ng istorya. Kasi magtatanong ka, pero meron na rin sagot sila. Diba? So, ano pang sense na magtatanong ka kung meron ka rin namang sagot? Tapos, kompleto pa yung kompleto pa yung mga mismong mga datos, diba? Tapos, alam din naman nila yung sagot. Kumbaga, gusto nilang i-trap, parang ang nangyari, sila yung na-trap sa kanilang trap. Oo, tama ka doon, Admar. Kasi ganito ang tingin ko, no? They have a plan. They have a script. Pero ang problema, akala nila kasi, it would be the same thing as before last year na in a way, talagang tinira si VP, kaya nga nawala yung confidential fund, di ba? Pero okay, fine. Pero ngayon, hindi nila na-anticipate, ang feeling nila, VP would fall on the same trap na ginawa nila before. Eh kaso hindi naman ganun eh. So ngayon, sabi nga ni VP, okay, in-invite niyo ako dito, I will present, I will lay down the grounds. Ito lahat ang accomplishment, ito yung aming proposed budget, ito yung aking opening statement. So, sabi nga niya, 'di ba? Sinabi niya, 'di ba? Hindi ko na question, hindi na ako sasagot, hindi ko na i-defend yung budget, bahala na kayo sa House kung i-approve niyo o hindi. So sabi nung chair si Kimbo, hindi kasi we're the public servant, blah blah blah, ang dami pang kaitsingan. Kailangan mo sagutin. O 'di ba sinabi nga ni VP? Magsasayang tayo ng oras kasi ang sasagot ko sa inyo is the same. So, they were given a choice. Kung itutuloy nyo to, ito yung sasagot ko kasi ito nga yung position ko. Pero, ginusto nila yun eh. So, humaba ng humaba is the same thing. Hindi naman, binigay ni VP yun from the very start. Kumbaga, binigay niya na ito yung position ko na nasa sa inyo kung gusto nyo. I will be here kasi yan ang gusto nyo. Binigay. So, bakit sila magre-reklamo in the very first place? Hindi naman yan, binigyan sila ng ni VP ng sinabihan sila na ito talaga ang sagot ko, ito yung position ko. Tapos ang doon kasi frustrating on the part of the House, especially yung member ng committee na yun. Bakit? Hindi kasi nila na-execute yung plan. Very obvious naman yung plan. Imagine, all the questions are related to confidential fund of 2022. Tapos may mga question pa about the book. And they were really trying to embarrass the VP. Imagine si itong Manuel, sino ba yung Manuel na yan? Si Raul. VP,
O si Raul na, si Raulo. Tawag nito. Imagine mo, parang siya pa. Kaya nga tama si VP, ang editor ng kanyang book ay si Raul. Kasi parang siyang editor na kung ano-ano ang pinagsasabi niya. Is it about the budget? No, it's not. It's about the book. Kung gusto mo mag-discuss kung tama o hindi yung book ni VP, dapat sa ibang venue yun. Pero bakit nandun? Precisely because if you really have a common sense, isa lang ang projection nila at isa lang yung balak nila. Embarrass the VP in front of the Filipino public in national TV. But the problem with that, hindi nila na-anticipate na itong ating Inday Sara, mayroon ding tinatagong kaastigan. Astig eh. So yun, sorry na lang sila. So na-frustrate sila ang frustrated actually. Kasi baka mamaya yung kanilang mga dyan, hindi na matuloy dahil hindi na nagawa yung plano. So yun. Pero ako, from my perspective, tama lang yung ginawa ni VP. Sometimes kasi, you need to fight back. You know? Hindi rin pwede kasi na palagi kang nandun sa sinasabi lang tahimik, walang masyadong sinasabi. Sometimes kasi you have to stand on your 2 feet, face them, and fight back in a way that you give them what they want, but at the same time, you have the right to state your position and to be strong in standing on your position. Ganon siya. Ganon nangyayari. So, kung titignan mo ang pulso ng bayan, lahat ng social media, makikita mo na the Filipino people really, nandun sila sa punto na sinasabi nga nila, mabuti yung ginawa ni VP Sara kasi nanindigan siya kung ano yung position niya at the same time na thwart yung the table was turned around. Kasi dapat lang, kasi very obvious naman, Diyos ko, kahit sino pang may konting talino, makikita yun. Grabe, sunod-sunod pa ha. Hindi ko maintindihan, the first interpellator is a minority. Sunod minority ulit. And then, hindi lang minority, pero iisa lang yung framing ng question. Iisa lang din ang pinupuntuhan ng mga data. And it all go back to that issue of the confidential fund. Na matagal na, itama din yung punto kasi nasa Supreme Court yan eh. Dapat hindi na yan masyadong kinakalkal kasi nga may kaso. At the same time, may auditing pa rin sa Commission and Audit. So, sabi ko, itong mga to talaga parang very obvious talaga ang kanilang plano. But the thing here is, yun nga ang hindi ko maintindihan sa mga tao dun sa house eh. Kasi kung titignan mo, the whole thing becomes an exposure dun sa plano nila. Kasi of course the plan was subliminal and parang hinahide mo yan eh. Pero ang nangyari kanina, very exposed sila na they really have the plan to gurgur ang the VP. So na-expose tuloy yon sa buong publiko kasi lahat ng tao nakatutok. So makikita mo parang nangyari tuloy, lahat ng Pilipino aware na ngayon na yun nga, yung OVP hearing na yun, it's not about the budget. It's really about her na gusto siyang gurgurin. Tuloy, imbis na yung iba na hindi pa masyadong nakakaalam doon, ngayon, exposed na tuloy sila. Kasi the VP was able to handle it very well and was able to turn around the table. So, ngayon, lahat ng tao sa Pilipinas, alam na tuloy ang kanilang mga bala. So, see? Yes, may ang galing-galing nila, di ba? Si Banat. Ako, ito lang din ang isang napansin ko. Mukhang hindi ata alam nung ibang mga congressman kung ano yung nangyari kanina. Akala siguro nila in aid of legislation yung nangyari. Hindi po hearing yun. Yun po ay deliberation po ng budget. So, kasi yun ang parang gusto nilang mangyari. Gipitin yung si VP Sara Duterte. Which is, hindi nga nila nagawa. Alam nyo, first time na natuwa talaga mga Pilipino dahil lumabas yung Agila. Alam nyo yung gano'n, na lumabas talaga na, grabe, ito yung hinahanap namin noon eh. Wala, kasi hindi namin nakita to noon dahil syempre, unity. Kanina, unity. Kanina lumabas. At dito mo makikita, meron tayong presidente. Yun eh. Meron tayong isang presidenteng kayang humarap sa mga problema in the future dahil may, sorry for the term, pero may bayag. Kasi yung panggigipit ng mga politiko doon, mga bully yung mga yun eh. Pero para silang naging sisiw.
nung tumapat kay BP Sara Duterte. Isang ganun lang ni BP Sara Duterte, talagang yung mga ano bang gagawin natin dito? Sandali. Kasi kung iba yan kung talagang makikipagtalunan yan, alam mo yun, makikipag-argue. Wala Tameme silang lahat kay BP kanina. Talagang taob silang lahat. Lahat ng mga, alam naman natin, nakikita natin sa mga press con yung mga tapang-tapangan dyan. Na, kaya nga ako natatoy, sabi ko, siguro akala nito ni Tamba, yung mga inutusan niya mga chihuahua dyan, makakapalag. Akala niya siguro, ma-outnumber nila si BP. Si BP Sara po, grabe ho. Kakaiba. As in, barado ka sa bawat tanong mo. At diretsuhan hindi ho siya yung paligoy-ligoy. Yung tulad nung pagbabara niya na bakit pinapayagan tong isang convicted. Alam mo yun, sabi ko, gusto ko malaglag sa upuan nung sinabi niya yun tapos sinasabi na to remove yung ganon-ganon. Sinasabi lang naman niya, it's a fact. Which is true. Hindi naman fake news yun. It's a fact. Convicted by the court. So, alam mo yung kumpleto siya ng detalya. Iba. Alam mo, ibang VP yung nakita ko kanina. Handa na nga. Handa nang maging pangulo ito. Tsaka kapansin-pansin din na kanina, Banat and Prof. Ana, pag umiiba na ng topic, no, lalo na kung hindi related, yung mga patama kay VP Sara, kasi hindi pinipigilan ng hindi pinipigilan ng mismong nagpe-preside ni Kimbo. So pag magre-reply si na same din na hindi may kaugnay dito sa sa 2025 budget, pumapalag na agad. Kaya nagrarason siya na parang naging bias ba na sila pwede tapos ako hindi. Hanggang sa nagkaroon na ng debate na stick na talaga, no? Pati si dating PGMA ando na. Pero hindi nila talaga inakala na same lang yung magiging linyahan, which is, kumbaga, hindi na, kayo na bahala na nasa sa inyo, kung babawasan ninyo, dadagdagan ninyo, basta kung ano yung ipipresenta ko, yun na, hindi ko na dedepensahan, kayo na ang bahala. So kumbaga, nasa sa kanila na ngayon, kung hindi naman nila bibigyan ng pondo, negative din yung dating sa kanila. Hindi rin naman nila pwedeng sabihin na kumbaga binusisi namin, binigyan na rin kayo ng kalayaan, di ba? Nasa sa inyo na rin. Kumbaga, ang trabaho ng pagdepensa nasa sa inyo na kung babawasan ninyo. Na ang move na ito, kumbaga, tapos ang optics pa kanina, Banat, mapapansin mo, wala siyang katabi. Kumbaga, ang nangyari, napapalibutan siya. Tapos isa-isa, taob lahat. Alam mo, Admar, isang nakita ko dito, mukhang merong mga matutulog sa out of Colombo dito. Baka yung isa dyan magsumbong na kay Ibana Diba? Baka mamaya yung isa dyan, hindi, totoo, diba? Baka mamaya pagalitan ni Ibana, bakit po naman pinayagang barabarahin ka ni BP? Kasi talagang malupitan na yung tanong ng isa. Dinidikdik niya talaga hanggang lumabas yung simple na nga lang sinasabi ni BP. Bahala na kayo mag-decide. Ito yung plano, ito yung budget, dirisinta lahat. Kayo na, desisyon nyo na kung papayagan nyo o hindi. Tapos babalik na naman sila sa confidential fund. Wala namang hinihinging confidential fund. Parang hindi mga makamove on sa buhay tungkol sa confidential fund. Kasi tama si Prof. Yun talaga yung script nun. Diba? Yun talaga. Yun talaga ang script nun. Kaya tuloy, wala naman tinutukoy dun si BP. Wala siyang pinagpipilitan. At ang tagal na nun. Wala na talaga. Kaya feeling ko may papapalo si Ibana dito mamayang gabi. At saka tawag nito, madugtungan ko lang si Banat Baya. Ang mga punto ni PGMA, maiiksi, pero very tagos. Kasi yung sinabi nga ni Una, natawa nga ako kasi yung sabi ni PGMA, yung magbubutuhan nila, di ba? Kasi I moved to strike the word convicted kay Castro. Di, syempre, pinag-aawayan nila kung may mumubo. Hindi, tahimik lang naman si BP. Ano lang siya, cool lang siya. Pero si PJM, sabi niya, sandali muna, before nyo pagbutuhan kung i-strike yan, pwede pong paka-explain kung ano yung conviction all about. Sabi ko, ayan na, patay tayo dyan. Sabi ko, okay itong bumanat si PJM. Ang pangalawang banat ni JM na tagos din, na very tumpok
tumpak na tumpak is, yun nga yung confidential fund. Sinasabi niya, bakit ba inuulit-ulit natin itong confidential fund? Ilang pinag-usapan na natin yan, halos lahat na ng panahon binigay natin yan before last year. Kaya nga nawalan ng confidential funds ang OVP. Precisely because of that, inuulit-ulit pa natin to. Ano ba talaga ang ano natin dito? Purpose. Di ba yung OVP 2025 budget? Bakit hindi yun ang pag-uusapan natin at bakit kayo nasa confidential fund? Which is very true. Yung mga banat din ni PGMA actually may iiksi pero yun naman talaga yung totoo dun eh. Kasi wala naman sila talagang ibang script kundi yung confidential fund. Kasi at the end of the day, yun lang ang kaya nilang ibato. Pero ang punto din naman kasi ni VP, nasa korte, nasa Supreme Court na yan. At saka may audit nga na nangyayari ang Commission on Audit. So, bakit nyo ilalagay ito dito? Hindi ito yung proper venue. Isa pang nakakatuwa is yung mga sagot ng representative ng Commission on Audit. Kasi they're trying to pin him down and trying to, alam mo, iikot-ikutin nila siya. Pero magaling din sumagot yun. Sinasabi lang niya, hindi ko saklaw yan at hindi ako yung in charge yan, andito lang ako. Dahil nagkaroon kayo ng sumpina, nandito ako to explain. Pero yung mga bagay na yan, hindi ko saklaw yan. At sinasabi nga niya na yung tinatawag mong ano yun, yung violation na binabato kay VP na may exact term, sinasabi niya, yan ay initial. Hindi pa yan yung ruling at ang final arbiter tungkol dun sa parang paggastos ng fund na hindi naaayon, may specific term na ginagamit dyan ay nasa Supreme Court. Kasi inuulit-ulit nila yan na para bang may ruling na or illegal yan or may criminal charges na wala naman. So parang sabi ko, my God, ino-observe ko kasi from first yung pinakauna hanggang sa pinakadulo ko siya pinanood eh. So parang sinasabi ko, my God, lahat sila paulit-ulit lang, iba-iba lang yung forma ng pagsasalita. May iba pa Inglesera, may iba pa Tagalog naman, pero isa lang yung script, confidential fund. Sabi ko, my God, itong mga to parang sabi ko, sino ba ang kanilang maluloko na may konting pag-iisip na maluloko kahit grade 1, malalaman kung ano yung purpose ng hearing na yon. Kasi very obvious eh. So kaya lang, yun nga, natatawa lang ako kasi parang hindi nila na-execute yung plan precisely because hindi nila na-anticipate kung paano gagalaw si VP. Ang hindi kasi nila naiintindihan sa VP natin is hindi siya politiko. Maybe she is in position, maybe in a way, she's a politician precisely because she ran for office. Kaya nga naging VP, di ba? Naging mayor. Pero hindi niya imbibe ang pagiging trapo na politiko na karamihan sa mga politiko sa Pilipinas is trapo. Hindi ganoon eh. Kaya hindi nila kaya si VP when it comes to these things eh. Kasi hindi siya mahawakan eh. Hindi standard kasi ang kanyang response. So pag tumitira siya, nagugulat sila at hindi nila alam kung paano i-handle. Precisely because Inday is not a trapo politician. She may be a politician just because she ran for office, but she is not a politician or politico per se. Ang pag-iisip niya, hindi politiko at lalo hindi trapo politician. Kaya nahihirapan silang mag-gauge kung paano siya mag-behave, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Kaya natawag dito, na out of balance. Yun yung ano ko sa hearing na out of balance yung mga nandun sa loob. Parang hindi nila alam paano gagalaw. Kasi makikita mo sa mukha, frustrated eh. Hindi na nga nagtuloy-tuloy yung mga question. Parang sinasabi nila, okay, we will not anymore ask questions. I will just have a manifestation, blah, blah, blah. Sabi ko, oh my God. Naisahan si Tambe. Diba? Yung na-outsmart niya si Tambe, kumbaga. Actually, Prof, sa totoo lang feeling ko kasi ang kanilang plano doon, magkaroon ng media content. Oo nga. Confidential funds. Hindi nila nakuha. Kaya nga ngayon, pag o-observe mo yung media, yung mga other media, alam naman natin, yung mga prostitute dyan, pag tingnan mo, iba-iba sila ngayon ng anggulo. Hindi kasi kung kung sinagot ni BP ang about confidential, for sure ako, yun yung kukunin. Tapos siyempre, sasalsalin na yun sa media na si BP Sara, dinefend yung confidential fund, gano'n na yun eh. Hindi niya sinagot, iba. Ngayon, litong-lito tuloy yung media kung ano yung ilalagay nilang headline. Hindi nila alam kung
ano ba nangyari? Parang naano sila na-shock sila Anong nangyari? Parang nawalan kami ng kwento. Ang kwento lang namin, nagkagulo sa kamera. Which is, okay, feeling ko, dito nanalo si BP. Nakita ngayon, yung gulo sa kamera, then people would watch it. What happened? Bakit nagkaganito? So at least, meron ng hindi lang yung mismong ganun lang, yung kapiraso lang. Kasi yan ang hinahanap nung iba dyan Yung kapirasong media na yan, na malalaglag si BP, wala ho siyang kinalaglagan. Ang na-headline pa, yung kay Franz Castro. Oo. Soundbite sa media. Wala sila nakuha. Yung kay Franz Castro, which is, totoo naman. So, yun yung lumabas. Ang ganda. Kaya nga sabi ko, panalo dito si BP Sara Duterte. Walang kaub talaga lahat ng mga kalaban niya dito. Hindi siya pumasok sa trap kasi parang siya Lions Den. Alam mo ba yung parang Lions Den na papasok na siya. Ito yung Lions Den, may mga lions diyan kunyari, papasok siya pero parang hindi nila na-anticipate na alam niya kung anong moves din niya. So yun, parang nabaliktad yung sitwasyon. Kaya ngayon ang media iba-iba ang kanilang headline pero and also sa social media, ang na-highlight talaga is yung nasa minority. Especially yan si Castro at saka sino ba yun? Si Manuel something. Pagpasok ni BP, hindi pala layon, puro pala mga sisiw. Nung pinanonood ko, sabi ko, asa natapang nyo? Di ba ang tapang ninyo magsalita pagka presko na alam naman nating may pamerienda dun sa mga media, kaya ang gaganda ng mga soundbites na nanggagaling sa inyo. Nawalan sila ng content. Parang, ano nangyari? Parang ganun Oo, wala talaga. Wala silang mahihita kay BP dyan sa hearing na yan. Kaya, at saka alam mo na, napansin mo ba na hirap na hirap si Kimbo na iusad yung script. Alam mo yon, hirap na hirap siya Na para bang yung chair, na acting chair, hindi naman siya talagang chair ng committee Hirap na hirap siya. Paano niya i-calibrate na yung whatever it is that they plan to do, may execute. Prof. Kasi hindi nila ma-execute Prof, diba? at Parang saka- nahirapan siya. Prof, tsaka Banat, natawa din ako kasi parang inaanggulo yata ng ibang mga nagsulat ng balita doon. Kaya nabigla sila doon sa request ni VP Sara na hinamon niya na why not yung mismong chairman ng Committee on APRO ang mag-preside. Hindi ikaw, Madam Vice Chair, si Congresswoman Kimbo. Gulat siya doon di ba? Alam Kasi naman natin. nasa gilid lang, di ba? Oo. Yung, nakabantay. Yung kaibigan ni Banat. Oo. Hindi, feeling ko nga Nasa gilid lang ko sandali lang. Baka mamaya madagdagan na naman ako sa Aldi ko Feeling ko nakabantay. Nandun siya. Oo, nandun siya. Sige nga, sino ba dito ang atin? Sino ba dito ang maganda ang budgetan? Sino ba dito ang maganda ang proyekto? Diba? Kaya nakabantay yun Sinisigurado niya na yung mga bata nila talaga namang maganda yung itatanong at papahiyain si BP. Wala Pero pahiya mas mahaba pa yung diskusyon doon sa pagdidelete nung pagdidelete Oo, na that's right. ang ipinaliwanag naman ni Congressman Isidro Ungab na kahit naman na kahit na hindi naman siya talaga totally deleted doon sa record, lalagyan lang daw ng underline, tapos nandun pa rin naman yung words. So kumbaga parang wala ring wala, di ko nga alam kung anong purpose talaga yung pagpapadelete ng record na mababasa din pa rin naman ng mga naka-delete nga lang, nakaganyan lang daw. So same, mas na doon nagkakaroon pa ng botohan, marami pang motion, imbis na ang pagtuunan ng pansin yung mismong budget. Alam mo kung naintindihan nila o na-gets nila yung pagsasagot ni VP Sara, mabilis natapos yun, tingin ko. Hindi naabot yun ng ilang oras. Na-repair nga Hanggang alas 7 na ata yun. At saka, one thing, Admar, ang nakakatawa, si Castro kasi ang nag-move to delete, to strike from the record yung word na convicted.
Kasi convict. Sabi ko, my God, that's so stupid to even strike it in the record. Why? Because it's a public document and it's a public knowledge because it's really a fact. Totoo na on appeal ang kanyang case, but even then the ruling exists and it's a public document and it's a public thing. So even if you strike it from the records of that hearing, it's a public knowledge and there's documents to it. It's in court. So parang sabi ko, why do you have to do that? It's really a public knowledge and it's really true. Tsaka legit din yung pagtatanong ni, ni VP Sara kung bakit nagtatanong pa ito na convicted siya. Diba? Oo nga, Bakit diba? nagtatanong Diba? pa sa akin ito ng budget? Tebes nga, pa lang kinasuhan, ongoing pa yung kaso, wala pang ang conviction. Napakabilis na natanggal. Pero kapansin-pansin, ang dami ring bumoto. So kumbaga, wala na tayong maasahan na magiging kagaya kay Tevez itong nangyari kay Castro. Oo, tsaka, nakakatawa din kasi 'di ba, pinapa-strike nila yung word ng convicted. Tapos, inamin din naman ni Brosas kasi Brosas was actually defending Castro saying na her case is on appeal. So ibig sabihin, if it's on appeal, then it's true that you're convicted because you're appealing it to reverse the decision. So sabi ko, this is really funny. These people are so funny because however you say things, whatever you do, the fact remains that you are convicted. Yes, it's on appeal, but the fact remains that you're still convicted kasi walang ruling ang appeal. So parang sabi ko, why do you have to spend so much time discussing script and striking it on the records when in fact it's a public knowledge, the public record. There's a public records to that. So what's the point, diba? At sabi nga ni Ungab, kahit naman sabihin mo yan, na-strike yan, nandun pa rin yan, nilagyan lang yan ng linya as if it's strike, but you can still read it. So, ang tanong dun kasi ni Ungab is, why do we have to spend so much time on this issue na ganun din naman yan? So parang ako habang nanonood, parang Diyos ko Lord, it shows the quality of politicians we have in this country. Diba? So parang, Prof, meron po kasi nakabantay project nila pagka hindi ho sila, ang purpose lang naman nila sumipsip. So siyempre para hindi magalaw yung mga proyekto nila. Ito lang ang isa pang nakita ko doon na for the first time, ito kasing mga makakaliwa, lagi ko itong pinanunood noon yung mga propaganda nila, mga fake news nila. Magaling sila pagdating sa paggamit ng salita. Hindi ho sila napipikon. Magaling mo sila mamburaot Yun po yung talagang term doon. Pero this time, kitang-kita mo na napikon sila. Talagang pikon talo kasi yung labanan dyan Oo, tama ka. Napikon po si Franz Castro, gumamit na ho siya sila ng pusit. Tapos si Manuel, sumaside eye na, tumataas na yung kilay. Alam naman natin, pag tumataas na mga kilay na mga ganyan, tapos gumaganon-ganon na, medyo pikon na Tapos, biglang magdadrop si VP Sara Duterte ng joke. Ang galing nitong Ma'am Allen na to. Kasi akala mo pikon na, di ba? Biglang, ikaw na lang editor. So yun ang sabi kong, yun ang dun yun ang pinakita niya, kasi baka akala ng iba pambabastos lang, yun hindi. Pinakita niya na pinaglalaruan lang kayo. Kaya niya magpatawa sa kalagitnaan ng init na mga ulo ninyo at napikon kayo. Ganon na nangyari. Kasi yung mga pusit, si VP Sara Duterte, ang ginamit niya facts about Franz Castro. Pero yung si Franz Castro, ang ginamit niya man niya, yung pusit-pusit. Kesyo, alam mo yun, malang komunista na na mga term nila na ginagamit nila, hindi nadala dun si VP. Kaya tuloy sabi ko, eto talaga iba. Kakaiba ho itong si VP Sara Duterte. Lumabas talaga yung pagiging agila niya. Pinaglaruan niya lahat ng mga kongresista kanina. Wala silang nagawa
Designated survivor nga Tawa ako ng kamo. tawa. I'm not kidding. Tawa ako ng tawa habang nanonood ako. May mga portion doon na ang lakas-lakas ng tawa ko na para bang mag-isa lang naman ako sa room pero lakas ng tawa ko. Sabi ko, yun, bullseye, sabi ko. Kami parang ako naluloka na dito, sabi ko. Isa na lang ako tawa ng tawa. Kasi parang it's so funny really. Ang napapansin ko lang din sa chair, talagang hirap na hirap siyang i-manage. Sabi ko, paano ka naman hindi mahirapan yan eh? Si BP, sinasabi niya, sandali muna. Bakit mo siya pinagbigyan? Hindi mo ako pinagbibigyan magsalita. Because tinatraffic din ng chair na hindi makapagsalita si BP masyado. Pero wala rin siya nagawa. Sa katapusan, wala na rin siya nagawa. Ganun na lang siya, yes, BP. Tapos yes, yes, BP. Wala na siyang nagawa. Noong una, tinatry niyang i-suppress eh. Pero wala na siyang nagawa kasi frustrated na rin siya eh. So, parang sabi ko, wala, talo kayo dito sa Actually, kain. Eto, may tatanong lang ako sa inyo. Hindi ko po kasi sure eh. Pwede ba siyang i-contempt doon sa pagdinig na yon? Kasi parang alam, yun ang hinaantay ko. Sabi ko, pag ito kinomtempt, Patay tayo dyan. oo, Pero meron mawawala siyang ang tao ano, nito. meron siyang paliwanag, 'di ba, kung bakit siya lang ang mag-isa. Sabi Oo. niya, kasi alam na daw niya yung parang may nakapagtimbre na magiging story, and at the same time yung nakalagay lang din naman doon sa mismong invitation either siya or any representative niya. So nabanggit niya na siya na lang. Dahil kung meron pa siyang kasama, baka ma-contempt daw at hindi na makauwi sa kanyang kanilang mga pamilya. Pero Pamilya. I don't think na mako-contempt siya considering yung sagot niya, yun din naman yung kumbaga, yun din naman yung sagot talaga niya. Sabi nga ni VP Sara na kahit na hindi mo gusto yung sagot ko, pero sumagot ako na in relation pa rin doon sa mismong